Hindi rin nakaligtas sa kababalaghan ang aking co-host na si Empoy. When I was in first year college, kasi that time nag-aaral ako mass communication somewhere in Bulacan. Tapos yung graveyard naman pagkagabi nag-work ako sa isang convenience store. Pinakuha ko ni Sir Dave, yung isang manager namin doon, ng barya, pinapalit yung barya doon. Parang meron siyang binigay sa akin na buo na pera, tapos binigay niya sa akin susi. So pumunta ka doon sa may opisina, may mga barya doon, papalitan mo to para may barya tayo. Pagbukas daw ng pinto ni Empoy, dalawang kandilang nakasindi at bulaklak ang bumungad sa kanyang paanan. Ba't ka may ganito dito? Siguro hindi uuwi sila Sir Dave o si Sir Chris sa province nila. Dito sila mag-uundas. Hindi ko na pinansin. Pagpunta ko doon, 1, 2, 3, tapos nung ganyan ko pang 4 na ganyan, wala siyang mukha. Agad siyang tumakbo sa counter para kausapin ang manager. Pero Bigla nilang ginanon yung bibig ko. kinaumagahan habang nag-uumagahan sila, dito na inamin sa kanya ng kanyang manager kung ano ang kanyang nakita. Sabi niya, Julius, pasensya ka na. Hindi namin sinabi sa'yo kagabi kung sino yung nakita mo. Kasi baka iwanan mo kami, peak season, maraming tao. Yung nakita mo kagabi? Baka sir? Dapat mariregular na dapat dito yun. Kaso, ayun, binangungot siya noong 1996. Kaya naglalagay tayo ng kandila at bulaklak tuwing sasapit ang undas. Agad daw tumayo ang balahibo ni Empoy nang marinig ang kwento. Kaya nang sumapit ang alas 6, agad siyang nag-out at umalis sa pinagtatrabahuhan. Tapos di ko na kinuha yung hindi ko na kinuha yung ATM ko. Hindi ko na kinuha yung sahod ko, hindi ko na nasoli yung uniform eh. Hindi na ako nagpakita talaga. Pagpapasalamat ni Empoy, hindi na raw ito naulit pa. All you have to do is prayers talaga. Magdasal talaga kayo kasi most powerful na talagang sandata natin dito sa mundo, prayers talaga.